May ano si Sunday siya. Ano yung ginagawa? Tinuturuan ko. Maraming kids so maraming kasama doon. Bakit ano? Tumalun ka na. Tumalun ka na. Patalong. Morning po sa ating lahat mga kapatid. Yan, pakibati naman yung mga nasa likod nyo, nasa harap, nasa kalikudan. Yan. It's good to be housed in the Lord. It's good to be back in the house of the Lord. Praise God. Isang linggo na naman po ang nagdaan. Ang dami po sigurong nangyari sa buhay po natin. No? At ang maganda po doon, kahit na maraming nangyari sa buhay po natin, ay buhay pa din tayo. Ano? Malakas pa rin tayo, kasama pa rin natin ang mga mahal sa buhay natin at ang Panginoon, especially. No? So bago po tayo pumunta ng mga papuring awit, ay nais ko po munang basahin po ang isang talata, ilang mga talata sa Bible na napakaganda na ma-encourage po tayo lahat. Sabi po dito sa 1 Corinthians 10:13, ito po yung sinasabi po ng Bible. 10:13 ang unang Korinto, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito.
Napakaganda pong verse na ito mga kapatid. Tanong po, sino ang mga may pagsubok ngayon? Taas ang kamay. May mga hinaharap na pagsubok ngayon. Yan. Baka yan ay maliit, malaki, mabigat, mahirap, masakit, at masalimuot na pagsubok. Alam nyo, ang katotohanan ng buhay po natin, yan ang realidad sa buhay natin sa mundo. Na habang tayo nabubuhay sa mundong ito, hindi na mawawala ang pagsubok. Sa relasyon ng mag-asawa, sa relasyon ng pamilya, sa ating kalusugan, sa ating pangangailangan sa pera, at sa problema natin sa ibang tao. Iba't iba po yung level ng mga pagsubok po natin. Pero ang maganda po dito, sabi ni Apostol Pablo, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ibig sabihin ni Pablo dito, huwag kang sobrang mag-self-pity. Kasi hindi ka lang ang dumadaan sa pagsubok. Baka mamaya ang pagsubok mo o problema mo ay wala lang kayong bigas. Wala kayong isasaing. Pero yung iba, wala talagang pagkain. Meron ka namang ulam. Baka mamaya ang pagsubok mo ay meron ka lang sipon, may lagnat. Takot na takot ka na. Pero yung iba, may COVID pala. O may cancer na. Di ba? Baka mamaya takot na takot ka, na overthinking ka doon sa sitwasyon na dumating sa inyo. Pero yung iba, halos gusto nang magpakamatay dahil di na nila alam ang kanilang gagawin. So, ibig sabihin lang mga kapatid, lahat po tayo, hindi tayo exempted sa mga pagsubok. Diba? Kasi ito sabi ng Bible Sabi ni Paul, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. So, lahat tayo dito may iba't ibang level ng pagsubok. Baka mahirap, baka hindi natin maintindihan, baka nahihirapan tayo. Pero at maganda po dito, sabi ni Pablo, hindi po siya natapos doon Sinabi niya lang lahat tayo may pagsubok, period. So huwag kang mag-self-pity. Sabi niya dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Sabi ni Pablo, tapat ang Diyos. Sabi nga po natin, tapat ang Diyos. Yan. Bakit sinabi ni Pablo, ang daming pagsubok, sabi niya, tapat ang Diyos. Ito po, pinakita niya po yung katapatan ng Diyos. Sabi doon, hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin na higit sa inyong makakaya. Okay? Sabi po doon, dito mga kapatid, sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Ang Panginoon napakatapat sa buhay po natin. Bakit? Inaalaw niya ang mga pagsubok sa buhay natin, pero hindi niya hinahayaan tayong bumagsak sa pagsubok. Hindi niya hinahayaan tayong kainin tayo ng pagsubok natin sa buhay. Hindi niya hinahayaan na malugmok o lumubog tayo, bumagsak tayo sa mga pagsubok ng ating buhay. Bakit po? Dahil nga po siya'y tapat. Sabi doon, hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin na higit sa inyong makakaya. Katapatan ba ng Diyos yun? Amen, no? Kasi katapatan ng Diyos yun, yung meron kang iniisip ngayon, meron kang dinadala sa damdamin mo ngayon, meron kang mga pinagdaraanan ngayon, isipin mo, malalampasan mo yan. Kasi tapat ang Diyos sa iyo. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Sabi doon, hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Ibig sabihin, lahat pala ng pagsubok na meron tayo, kaya natin. Dahil ang Diyos ay nasa atin at siya ay tapat. At sabi dito, sa halip pagdating daw ng pagsubok, bibigyan na tayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. God is always at work, mga kapatid. Gaano ng kadami ang pagsubok, problema na ating napagdaanan? Napakadami na ba? Ang tanong, bakit hanggang ngayon buhay ka pa?
Bakit hanggang ngayon nakatayo ka pa? Bakit ngayon nagpapatuloy ka pa sa buhay mo? Dahil tapat ang Diyos. Amen? Na hindi ka niya pinabayaan sa madilim na buhay mo. Hindi ka niya pinabayaan sa mabigat na sitwasyon mo. Hindi ka niya pinabayaan o iniwan sa dami ng mga bagyong dumating sa iyo. Kaya hanggang ngayon ay buhay ka. Marami pang darating na bagyo sa buhay natin. Pero isipin natin, kasama lagi natin ang Diyos. Siya ay napakatapat, hindi nagbabago sa kanyang mga pangako. At papagtagumpahin ka niya at palalakasin ka niya sa lahat ng mga pagsubok na meron ka sa buhay nito. Amen? Maganda po bang balita yun? So magpakatatag tayo, no? Maging lagi tayong masaya at maging positibo tayo. Kasi sabi ng Panginoon, never will I leave you, never will I forsake you. Iniwan ka man ng mga taong inasahan mo, pinagkatiwalaan mo, no, sa ere, pero ang Diyos kahit kailan, hindi ka niya iiwan. Amen? So tayo kung lahat ay tumayo, mga kapatid, at manalangin po tayo. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw po ito. Isa po na namang pahayag ng iyong kabutihan, ng iyong katapatan, ng iyong biyaya at pagmamahal sa amin. Dahil kami po ay ginising mo, nasa mabuting kalagayan, malalakas po at masisigla. Salamat po dahil napakatapat mo at hindi ka nagbabago. At niloob mo na kami po ay muling makarating dito sa maliit na lugar ito ng bahay-sambahan mo. Dahil alam po namin, Lord, na mararanasan po muli namin ang iyong banal na presensya sa lugar po ito. Lalo na po sa pangangaral ng iyong mga banal na salita. Kaya Panginoon, tunay nga po Lord, ikaw lamang po ang maluwalhati, maparangalan, maitaas sa aming kalagitnaan. Ihanda mo po ang aming mga puso at isipan sa pakikinig sa mga banal mong salita. At ihanda mo po ang aming worship team sa paglilid nila sa amin sa iyong banal na presensya. At tunay nga po Lord, ikaw lamang po ang nais namin maranasan sa lugar po. Namimiss po namin Lord, ikaw at ang iyong presensya. Kaya Panginoon, tunay nga pong hawakan mo, hipuin mo kaming lahat sa lugar po ito. Lalo na kami po na mga marami mong pinagdaraanan sa aming pong buhay. Ito po o Diyos ang aming pasasalamat at panalangin sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Morning po mga kapatid. Magandang umaga pa sa ating lahat. It is good to be in the house of the Lord. So let us pray our hearts. Magandang pagkakalay ng Panginoon. Holy Spirit, bread of God, witness to all that Christ has done. Great Revealer, radiant light, one with the Father and the Son. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit we cry. Show us the glory of our King. Help us see Christ. Holy Spirit, voice of truth, speaking the word of God to us, sent from heaven
till this race on earth is run. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit, we cry. Show us the glory of our King. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit, we cry. Show us the glory of our King. Help us see Christ. Help us see Christ. Help us see Let us continue to worship. Gaze upon the Savior, behold your great high priest. You're here in awe and wonder, His cause has spoken peace. Compressed from sin and striving, I'm endless source of praise. The heart that turns to Jesus is cleansed from every stain. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast His love for us. So lift your eyes to Jesus, arise from doubt and shame. His blood has healed His finished, our life is in His name. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh,
puso ko'y laging mananatili. Ikaw ay Diyos sa lahat ng sandali, sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos na buhay na muli, at sa puso ko'y laging mananatili. Ikaw ay Diyos. Thank you, Lord, that ikaw manatili sa mga buhay namin, Lord God. Lakas mo sa amin, Lord God. At hindi ka makamalaya na mapahama sa mga kawal mo, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Maraming salamat po namin sa matinis na pangalan ni Jesus. Amen. Ba't parang ngayon yung bibig? Ako dapat ang kinakabahan. Kayo kinakabahan. Well, good morning. Good morning, everyone. Morning. At thank you, Pastor. At ako ang pinag-preach mo. And I do hope I'll be able to deliver the message po today. And isang magandang passage po on the series that we're having. It's all in the book of Acts. Alam po natin, di ba? Tinatapos po natin ang book of Acts. Last Sunday, anong chapter po ng Acts ang diniscuss or ang ilan po ni Pastor Francis? Ang preach po niya. May nakaka-remember pa. May mga nagsusulat. And as usual, ang lagi ko pong sinasabi, every time na mag-stand po ako dito, dapat meron kayong mga notes dahil I'm kinda like the professor. No? At the end of the session, magtatawag po ako. Tignan ko po kung sino nakikinig at sinong hindi. At pag may nakita po akong pipikit-pikit, mamaya, papatayuin ko kayong lahat. Okay? It's really hard po na tumayo po sa inyo lahat and to be able to deliver the message that God's speaking through me. At medyo medyo talagang kailangan kong pag-aralan ng mabuti. And habang pinapag-aralan ko po yung word po natin today, which is under Acts chapter 20, nabubuksan po yung aking isipan. Nagkakaroon po ako ng bagong pagtingin po on the lesson that we're having na hindi ko po, never ko rin po siyang nakita na ganito. Kaya po it's important, no, habang nagsasalita ako, makuha ko yung attention nyo. Right? Ali, meron ba tayong slide? Hindi ko bang makuha yung clicker? Pero muna. Clicker? Meron tayo? Wala. Okay. Sige. I-cue na lang kita. Sige. It's, titignan po natin sa series po nito, sa Acts chapter 20, it's still the life of Paul. Naumpisahan po natin yun at the earlier part po ng Acts. Kung natatandaan po nyo yung conversion ni Paul, hindi po ba yung nabulag siya, persecutor siya ng Christians, and then he met God along the way,
At from there on, nagbago na lahat ang buhay niya. He became a warrior of Christ. A warrior in the sense po na siya po ay nakikipaglaban sa mga unbelievers para po ma-declare yung katotohanan, which is the gospel of Christ. And he is one of the, kung titignan po natin, he is one of the prominent character in the Bible. Bakit po? Ang laki po ng contribution ni Paul. Kung titignan po natin, doon sa New Testament pa lang, ilan doon ang epistles sa kanya. Almost half of the New Testament was written by Paul. And titignan po natin yung journey niya. And it's a little bit of classroom type, no? At gusto po natin ipakita ngayon how was the life of Paul? Ano yung mga travels niya? Ano yung mga sakripisyo niya? At ano yung pupuntahan niya? So in Acts chapter 20, I entitled my sermon to be Finish the Race Faithfully. At nag-subtitle ako ng Starting Strong versus Finishing Well. Makikita po natin yan through the life of Paul today. And as we relate to the lesson, one of the most important questions sa buhay po natin is not how we start. Not how we start our Christian life, but how do we finish? Parang kailan lang, kwento po ni Pastor Francis, meron po silang dinalaw na kapatiran po ba or kamag-anak po ng kapatiran na nauna na sa atin. Means namatay na po siya. So it's that question na kailangan po pag-isipan po natin. At the end of our life, paano po yung naging buhay po natin? No? Kasi hindi ho, yung end ng buhay natin, siya ang magsasum up ng lahat ng mga ginawa natin, hindi kung kailan tayo nag-umpisa. Remember, there is always a start, and there will always be an ending, at yung ending na yon defines us sometimes. Ano yung pinakahuling ginawa mo? Ano yung bago tayo mamatay o bago tayo malagutan ng hininga, ano yung huling ginawa sa parte ng buhay mo yun? Have you ever wondered, no? Yung anong kaya ginagawa ko kapag kinuha na ako ni Lord? And I already asked that before kasi gusto kong maging tanong po natin yan lagi. Kapag tinawag na tayo ni Lord, o kapag dumating na si Lord, ano ang gusto nating dinatnan sa atin ng Panginoon? Okay? And mga kapatid, maraming bagay na sa buhay natin na madaling simulan, pero mahirap tapusin. At ang mga ibang tao sa atin ay nag-uumpisa lagi with excitement. If anything that we are doing na gusto natin gawin, ay lagi tayo kuminsan may excitement, may kaba. Kasi kasama ng excitement lagi ang kaba. Dahil hindi ka excited kung hindi ka kakabahan, because there is always something big that you want to do, want to accomplish dun sa gagawin mo, right? At isa rin po yun na indicator kuminsan kung paano tayo matatapos. Kagaya ho sa trabaho natin, di ba? Sometimes, sa atin ho na nagtatrabaho, yung first time mo tayo magtrabaho o nakakuha tayo ng bagong trabaho, fresh, lagi tayong parang puno tayo ng enthusiasm, puno tayo ng excitement kasi, wow, natanggap na ako sa trabaho. Kikita na ako, parang ang dami nang hindi ka pa sumesweldo, kinakalculate mo na kaagad yung mga gustong bilhin sa Shopee, Lazada, etc. No? So yun yung excitement ng pag-uumpisa. Ganon din sa negosyo. Kung minsan talagang pag nag-start tayo ng business natin, no, lagi tayong looking forward. Ano ang gusto natin gawin sa business natin para umusbong o para lumaki yung business natin, maging successful ang business natin. Ganon din sa relationship natin. No? Did you remember your first?
Yung iba ayaw nang balikan yung first. Kung nagka-boyfriend or girlfriend kayo, di ba? Parang ang saya na feeling, parang flutters, the butterfly in your stomach, di ba? But you can have that kind of feeling, pero hanggang sa marriage ninyo, excited kayo. Pero let me see that first 7 years ng marriage ninyo. Andun pa rin kaya yung excitement? Paano kapag medyo matanda na tayo? Andun pa ba yung excitement, yung kilig factor? O di kaya ayaw mo na hawakan ka ba? Gaganon ka na. No? Kahit sa Christian life po natin, ganon din po tayo. When a new believer, nung medyo a new believer pa lang tayo, puno-puno tayo ng hilig. I can remember po yung sa akin na talagang never never fails na kapag worship time, na talagang mapapaiyak ako. Na parang lahat is parang nasa cloud 9 ako kapag nag-worship. So yun po yung mga umpisa po natin. But ang real challenge po natin is not po kung paano tayo nag-start. Alam niyo yung mga ito. Tayo mga medyo matatanda sa buhay, alam mo natin ito na it's not how we start, but it's more on paano po tayo magtatapos. Will we be able to finish well? Yung naumpisahan natin na 90% or 95%, ganun ba kapag dulo na ng buhay natin o di kaya pag during that course, na-maintain ba natin na 95% pa rin yung enthusiasm natin, yung energy natin? It's not about paano tayo nagsimula, kundi kung paano tayo po magtatapos. Marami sa atin kasi ngayon, truth to the matter, mga ningas kugon. Right? And sometimes, ganun tayo sa mga ibang bagay. Kaya sa trabaho at na-experience or naikwento sa akin ni Miles na yung mga Gen Z o yung mga bata pa lang sa trabaho, alam mo, na ano lang sila, nahirapan lang sila ng konti o napagalitan lang sila ng supervisor nila, magre-resign na. Parang maghanap na ng trabaho. Hindi lang nila nagustuhan yung assignment sa kanya. Ayaw mo na. Parang gano'n yan. Sa negosyo naman, hindi ka lang kumita o di kaya nagkaroon lang ng competition, no? O matagal lang kumita yung business mo, close door ka na. No? Sa relasyon naman natin, and many of us, I'm very well sure of, na-experience po natin yan, yung petty quarrels lang, biglang lumaki, hindi na nagkaintindihan, gusto nang maghiwalayan. At maraming beses kami gano'n ni Miles. Hiwalayan lang sa isip, gusto ko nang hiwalayan doon. Gusto ko na talaga hiwalayan doon. Pero, mabuti pa rin ng Diyos kasi na-override niya yung feeling ko. It's just a matter of time. The Christian life po is not a short sprint. Alam po natin kung di ba may 100-meter dash. Kapag 100-meter dash, napaka-short. Yan ang shortest yan. Wala namang 50-meter dash. Pag 100-meter dash, ang bilis po ng mga runners po natin. Right? Pero ang Christian life po natin is until the moment God takes us up. Or sabihin natin, Joey, tapos ka na. This is the end of you. So it's more of hanggang kailan ako mabubuhay. I have been a Christian for how many years? No, how many years already? And I think I have not reached yung full potential ko as a Christian, even though I'm being trained as an elder of this church, even though tumatayo na ako dito sa harapan. I think I can still do more. No? And it will be kung paano yung endurance ko, paano ko ihahanda yung sarili ko until malagutan na ako ng hininga, hanggang kunin na ako ni Lord. Alam po ba ninyo na ang full marathon, kung ilang kilometers ang full marathon? 42. That's good. Meron na ho ba ditong naka-marathon na? Oo, talaga, kuya. Kailan? Kabataan mo?
Okay. Ako rin, naka-experience po ako ng full marathon pero hindi po official. 41 kilometers, 1 kilometer short of a full marathon. Pero alam po ba ninyo, for context lang, alam po ba ninyo yung 42 kilometers? Gaano kalayo? Mula dito sa atin. Ang full marathon po na 42 kilometers will lead us, pag dinaretso natin ang Aguinaldo Highway, lalagpasan pa natin ang Tagaytay hanggang sa Mendez Crossing. Kung alam po ninyo yung Mendez Crossing, bago po mag-Alfonso. Ganun po kalayo yung 42 kilometers. And that is a marathon. No? Ang marathon po ay hindi po tayo nagmamadali. Kasi alam po natin, kailangan po natin tapusin yung 42. Hindi natin ubusin ang energy natin kaagad at the start. Kaya po, tingnan po natin ang mission or race ni Apostle Paul para po ma-visualize po natin. The book of Acts, no, ito po yung mga travels po ni Apostle Paul. Ito yung mga missionary journeys through Macedonia and Greece. Itong Acts chapter 20 is only just a part, ano mo na? Prior. Okay, prior lang. Okay. Ito pong Book of Acts, nag-record po siya ng 3 separate missionary journeys na nagdala kay Paul through Greece, Turkey, Syria, some of which alam po natin existing pa rin ngayon. Pero yung mga ibang regions po na naging kung saan siya dumaan, hindi na po natin makita sa mapa ngayon. Kahit hanapin po natin. And if you want to dig deeper doon sa mga dinaanan nila, you can check it out sa Bible, hanapin nyo, i-google po ninyo, at doon po ninyo makikita kung paano dumaan. So yung mga travel po ni Paul played a very crucial role doon sa formation, sa development ng early Christian churches po. Kasi karamihan po ng mga churches na tinayo po ni Paul ay spread out. Ang dami po talagang trinadel po ni Paul. At marami po doon sa mga communities na na-encounter po niya during his missionary journeys, ay siya rin po yung mga sinulat niya sa epistle. Alam, yun nga, nabanggit ko po kanina, 13 out of the 27 books in the New Testament were written by Paul. Alam po ba natin kung ano mo yun? Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, and Philemon. At makikita po natin doon sa mga books na yon yung enthusiasm po ni Paul sa pagsusulat noon. Kasi minsan, ini-start niya ng encouragement doon sa mga epistles po niya. Inumpisa niya ng, I thank the Lord every time I remember you in prayers. Diba? So parang love letter ito, yung mga epistles, love letter ito ni Paul doon sa mga churches na itinayo niya. Napag-aralan din natin na yung Acts chapter 13, no? First missionary journey sa Antioch. Exit na muna ito. Ito po kung nakikita po natin dito, nag-umpisa po siya sa Syria, Antioch, kung saan yung first na mission po ni Paul. At I think this is the first church na itinayo niya. Andito siya sa Antioch, nasa Syria. At yung map po natin dito na po siya dumadaan. Ito po ay mga napag-aralan natin during the early part ng Acts. Ayan po yung journey niya. Makikita po natin ganyan. So Paul, Paul took a man named Silas, Timothy, Priscilla, and Aquila, at kasama din po niya si Barnabas. Napag-aralan po natin din yan, yung mga first part ng Book of Acts. At para kay Paul, very bold at very evident sa kanya ay yung mission niya. Ano ang mission niya? To minister to the new Christians, preach the gospel to unbelievers, and spiritually mentor the new elders.
And before I start further, I just ask everyone to bow down and let's pray. Father God, we thank you for this time, for this moment, Lord God, that Lord, you'll be able to get the message out from the book of Acts. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo. At Lord God, salamat sa buhay ni Apostle Paul na aming pag-aaralan ngayon. May our hearts, Lord God, be open to the lesson and the message that you give us today through me. And Lord God, itago lang po ninyo ako sa inyong likuran that I may preach it, Lord God, faithfully as what you have wanted, Lord God. Maraming salamat, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. So, makikita po natin, ang first missionary journey ni Paul ay makikita po natin sa chapter 13 hanggang 14. Yung second missionary journey niya sa Acts 15 hanggang 18. At ito yung third missionary journey niya simula Acts 18 hanggang 21. It has also been estimated na yung travel ni Paul ay, sinabi po sa mga, based on my research, 12,000 kilometers by land. No? Alam po ba ninyo yung gano'ng kalayo yung 12,000 kilometers naman? Okay, yung 12,000 kilometers na yun ay, kung straight path po yan, simula Manila hanggang Amerika. Nakalimutan ko lang kung ano, kasi medyo malaki rin Amerika. Pero you get the context. Kung may mapa kayo, ganun kalayo yung 14,000 kilometers. That's an approximate, 12,000 kilometers. It's an approximate, no? Yung iba, 30, 14, it doesn't necessarily be that accurate. Pero you get that point. Ang layo ng nilakad niya. Hindi lang yun. Nag-travel pa siya by sea. So 8,000 kilometers by sea ang mga journey niya during the latter half of his life that happened to be recorded doon po sa book of Acts. And with that journey, it took him from 11 to 14 years. Yung iba, nagbavari po. Pero between that time, para matapos niya yung entire journey niya, it took him more or less 14 years. No? At within that time, 14 churches po ang na-establish po ni Paul. Okay, nakuha po niyo yung details. Mamaya, pass your papers, ha? Diba? Intindihin po natin to kasi this is important para alam po natin, mabigyan po tayo ng point of view kung paano yung naging travel, paano naging buhay, ano yung mga ginawa ni Paul. So yung next slide po natin, no? Ito po yung travel niya through Macedonia and Greece. Isa-summarize ko na lang kasi hindi po yon yung magiging parang magiging point ko. Dadaanan lang po natin kayo, summarize ko na lang po. After things settled down in Ephesus, Paul headed across the Aegean Sea to Macedonia. Ito po yung Macedonia. No? Doon po siya nag-umpisa, ito po yung Macedonia. He traveled through the regions encouraging believers and eventually arrived in Greece. Asan ang Greece? Andito ang Greece, Athens. Right? Where he stayed for 3 months. He intended to sail back to Syria. Saan ang Syria? At wala pa pong ano doon, ha? Walang eroplano, walang katarman, walang tren. Yung ano yan, by sail lang sila kung sakaling by sea. At kung ano man, by foot, sinabi dito by foot, hindi by camel, hindi by horse. By foot. Okay? So, some people, kasi alam niya na may plot sa buhay niya. So he took another lap through Macedonia instead. Ayun, ikot ulit siya. Pabalik. Pwede kasi siya from here, diretso siya dyan. Kasi may kailangan siyang gawin, o may kailangan siyang puntahan sa Jerusalem. Along the way, disciples joined Paul from many of the communities he ministered to. He had companions from Berea, Thessalonica, Derbe, and the province of Asia. These followers went ahead
went ahead of Paul to Troas in Asia, but stayed briefly in Philippi and joined them. So, hindi yung mga kasama po niya during his travel also, nauna na sa kanya. No? And doon sa, going to the next chapters 7 to 12, ito po is another parang stopover niya doon sa Troas. It was Eutychus raised from the dead at Troas. So Paul stayed in Troas for 7 days. The night before he left, he stayed up late, taking in a room upstairs. A young man named Brian sat in a window. Wala. Brian ba? Eutychus. Ay, hindi pala Brian. Hindi na wala kung gising po kayo. A young man named Eutychus sat in a window, drifted off to sleep, and fell to his death. So, habang nag-preach si Paul, no, ito daw ay nasa loob siya ng 3-story house. Isipin na lang muna natin yung 3-story house. At very late na ho siyang magturo. Diba? Nakakaantok ka naman. Pag may preaching kang ganong katagal, no, sometimes antokin ka. Right? Kasi tayo ngayon, gusto natin instant. Tayo gusto natin short clips. Diba? Natutuwa na tayo short clips kasi scroll lang tayo ng scroll. Ito, inabot siya hanggang gabi. At during that time, hindi pa naka-aircon. So, probably, mainit. Tapos puro lampara lang sila. At yung lampara, kung alam po natin, pag nagsusunog tayo, meron tayong flame, nakakaubos siya ng oxygen. Kung marami tayong lampara o marami tayong sinisindihan na kandila, inside the room na ganito, uubusin ng flame na yon yung oxygen sa room. So probably, itong batang to, no, pangalan na Brian, Eutychus pala. Inantok. Kasi I can imagine yung init, dami ng tao, at saka yung walang oxygen. Nakatulog daw siya habang nasa bintana siya. Laglag. Pero, ang sabi dito, namatay siya. 3 floors ba naman eh, di ba? Babagsak ka, 3 floors, tulong, buti sana kung gising ka, nilag mo muna ang paa mo na una. Pero, pinuntahan siya ni Paul, tiniyakap siya ni Paul, at dineclare niya, he is alive. So, it's a miracle na pati si Paul nakapag-perform ng miracle into kaya na po niyang during that time he was able to resurrect a man from death. Ito, pero after nun, alam mo ba ninyo? Paul went back upstairs and continued talking until daylight. Dati kami uso po yung gano'n eh, yung matagal na preaching. Kuminsan dawn watch, sinasabi natin overnight watch. Ang haba po ng mga preaching, sunod-sunod po yan. At hindi mo maiwasan syempre antokin kasi masyadong mahaba hanggang madali. So gano'n din po si Paul dito sa kwento po natin sa chapters, sa verses 7 to 12. And the next slide, sa chapter 13 to 37 naman, back po sa map po natin. Paul walked from Troas to Assos, ito na yan. And which is just down south, and then sailed to the nearby city of Mytilene. Ito yun naman yung Mytilene. Yeah. Eager to reach Jerusalem before Pentecost, Paul sailed past Ephesus and stopped in Miletus. There he met with the leaders of the Ephesian church and essentially told them that he had taught them everything that they need to know and that he would not see them again and they needed to be on guard against false teachers. So alam po ni Paul na ito na yung parang dulo na. May pakiramdam na si Paul na hindi na siya makakabalik o hindi na nila makikita sila. Kaya
ito na parang farewell at very emotional part po ng travel ni Paul dahil alam po niya what's going to happen next. Ito makikita natin sa buhay ni Paul in Acts chapter 20. And by this point in his ministry, Paul has already planted across the Roman world. He has faced persecution and imprisonment. He has been rejected, beaten, and threatened. Yun po yung Acts chapter 20. Yung pag-gather po ni Paul sa mga elders ng churches in Ephesus for his final meeting. At ito nga po yung sinabi ko kanina, farewell speech niya dahil alam po ni Paul, he will be encountering suffering at he may never see them again. Kaya po yung center po ng passage po ng statement ni Paul sa verse 24, ang sinabi po dito, I do not account my life of any value nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord. Or sa ibang translation po, my life, ito po pakinggan po natin, my life is worth nothing if only I may finish the race and complete the task the Lord has given me. The task of testifying to the good news of the grace of God. Nakita po ninyo yung humility ni Paul sa pagsabi nito, my life is worth nothing. Diba? Sinasabi natin kung isa to naman magjowa pa tayo. Hindi ko kaya mabuhay kung wala ka. May nagsabi ba noon sa isa sa atin? Di ba? Hindi ko kaya talaga. Huwag mo kong iwanan. Di ba? Yun po yung sincerity po ni Paul doon sa mga journey po niya. Yun yung sincerity dahil ang talagang mission po niya, alam niya, definite siya sa mission niya. Yung pagpunta niya sa mga places para i-proclaim ang gospel. And to think, hindi sila nagkita ni Jesus Christ. Right? Never silang nagkita, pero he was proclaiming kung ano yung proclaim ni Jesus Christ, which is the gospel. So ang greatest desire lang talaga ni Paul was to tapusin ang misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos. And from this passage po, makikita natin ang tatlong katangian or 3 points. Ito na po iiwanan ko sa inyo, 3 points ng mga taong gustong matapos ang race nila sa buhay or this thing we call life. No? Paano natin siya tatapusin faithfully? Point po number 1. A faithful servant proclaims the whole gospel. In Acts chapter 20 verses 18 to 21, Paul begins by reminding po yung mga elders how he served the church when he was among them. Ni-remind po niya, pinakita po niya yung buhay niya. Sinabi niyo po dito sa chapter 18, basahin ko na lang po. You know how I lived the whole time I was with you. From the first day I came into the province of Asia, I served the Lord with great humility and with tears, and in the midst of severe testing by the plots of my Jewish opponents. He said po, ulitin po lang, he served with humility and with tears. Ibig sabihin, kapag ganun po ang trato mo sa ginagawa mo, ibig sabihin, mahal na mahal mo yung ginagawa mo. Right? Diba? Hindi yung tipo parang, sige, parang minsan yung trabaho natin, wala tayong gana, sige lang. Pero if there's anything po na gustong-gusto natin gawin, andun lahat, binubuhos po natin lahat. Ganun po si Paul, with humility and even with tears. Bakit? Kasi alam niya yung mahalaga yung mga buhay ng mga tao na na-encounter niya. And the most important thing that Paul highlights is, highlight ko po, he faithfully proclaimed the truth. Doon sa verse 20, he said that he did not hesitate from declaring anything that was helpful. Hindi siya nag-hesitate. No? Lahat ng pwede niyang itulong, ibinigay niya. Lahat ng pwede niyang gawin, ginawa niya. I did not hesitate from declaring to you the whole will of God, which is the gospel. Paul did not
Paul did not preach in a comfortable, hindi siya, I think during that time talagang marami pong persecution. Hindi siya nag-preach ng watered down message o yung gospel na tipong parang gusto lang natin marinig sometimes. Hindi yung tipong Jesus loves you unconditionally, brother, mga ganon. Or Jesus loves you just the way you are, pwede hindi ka magbago. The Lord is good, the Lord is kind, He loves all mankind. Hindi po ganon ang gospel. Hindi po ganun ang gospel. Right? Alam po natin? Mamaya isulat po natin ng isa-isa ano po ang gospel. Okay? Iyan po natin. Touch po natin. He talked about God's holiness. God is holy and we are not. Second point, ito yung humanity's sin. All have sinned and fall short of the glory of God. At yung repentance toward God sa 1 John 1, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And lastly, faith in Jesus Christ. John 3:16. Alam po natin lahat yan. So God's holiness, humanity's sin, repentance towards God, faith in Jesus Christ. Yan po ang entire gospel. Summarized into 4 points. Okay? Summarized into 4 points. Gusto ko makita sa test papers niyo po mamaya yan na nakuha po ninyo. Alright? So yung message po, yung gospel po ay both bad news for us and also a good news for us. The bad news is lahat po tayo. Every human is a sinner and we are separated from God. And that is a fact. We can see that all over the Bible. The good news is that Christ came to save us. Because we are sinners, hindi po natin kayang i-save ang sarili po natin. So imagine po natin, ito, practical application. Paano po kapag ang gospel parang watered down o hindi half-truth lang. Half-truth lang yung gospel. Yung Jesus loves us, that's it. The way we are, hindi na tayo kailangan magbago. Paano kapag ganun lang ang gospel? It's the same as parang nakarinig tayo ng balita kung nagpa-check up tayo sa isang doktor, sasabihin sa atin ng doktor, na-discover ng doktor na meron tayong malalang sakit, it's very serious disease or illness, pero ayaw niyang sabihin yung katotohanan that we can say that we can either die, pwede tayo mamatay, o di kaya magkakaroon tayo ng matagal na healing process. Dahil ayaw natin, for example ako, sasabihin ko sa iyo ba? Sabihin ko, na-discover ko na meron kang malalang sakit. Sabihin ko, okay lang yan, gagamutin natin yan. Yeah. Very dangerous pala yung ganun. Because what? The doctor may seem very kind, na gusto kong gumaling ka, pero hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. Which you can eventually die about. Diba? Pwede kang mamatay. So it's very dangerous. Sino pong nanood po ng The Good Doctor? Netflix? Good Doctor? Nasa, ano pa lang ako, season 4. Of course, ito po ay kapag nanonood po tayo, lalo ng mga western movies, western influences, lagyan po natin lagi ng wisdom. It's there to give us entertainment. It's there to give us some sort of something na may matutunan tayo. At ang dami ko natutunan. Pero hindi siya kagandahan yung mga ibang part. Ang dami kong nakuhang mga magagandang short clips, mga dialogue nila sa isa't isa. At magaganda naman po yung mga yun. Yung bida po doon, si Dr. Sean Murphy, isa po siyang autistic. Pero magaling na doktor. May autism siya, pero dahil hyper-focus siya, naging doktor. Pagkabata pa lang niya, nagbabasa na siya ng mga
mga medical books, medical journal. So isipin mo, yung capacity niya to learn during at that age, na-absorb niya lahat. At magaling siyang doktor, nakapag-save siya ng marami. Pero the thing is, dahil sa kanyang autism, kuminsan, very short ang emotional EQ niya, emotional quotient niya. Ibig sabihin, minsan wala siyang empathy. Parang example, sasabihin niya, nakagano siya, you have water in your lungs and it's feeling bad and you may die soon. Ganon, very blunt. And ano siya, very blunt at ang kinaganda naman doon, very truthful naman siya. Wala siyang tinatago. He's incapable sometimes of, yung ano nga pinapagsinungaling siya. Hindi niya kaya ng sistema niya na magsinungaling kasi it's not the truth. Hindi niya kaya magsinungaling. No? In the same way po sa atin, yung church po natin can never hide the truth about the gospel. True love po, kapag gusto po natin talagang sabihin, it's we tell about the sin. Brother, ito, sa tingin ko, nagkasala ka sa harapan ng Diyos at sa amin, alam namin na kasalanan yung ginagawa mo. Hindi tatapos doon. True love says, pero may pag-asa tayo. Pwede kang magbago. Kung tatanggapin mo itong suggestion namin sa iyo na para pabuhin to, it may save you, may save your relationship, may save your dignity mo. So it's saying, it's exposing the sin and also giving the solution. That's the true love. Ito ho yung konteksto din ng kumisa pa nag-evangelism tayo. Alam po natin na napakahirap ng evangelism. At isa yon sa isang part na parang hindi ko alam kung paano ko gagawin. Buti na lang merong ibang department na gumagawa. And sila pastor. Yan po, nagkaroon ng evangelism kahapon sa village po namin at ang dami pong from our evangelism team kasama po sila. Yun po yung konteksto. The good news, the bad news, and the good news. We do not say to them na hindi natin sinusugarcoat yung salvation. Pwede kayong masave. Yun lang sasabihin natin sa kanila. God loves you. Ganun. We expose. Pinapakita po natin sa kanila kung ano yung gravity, ano yung bigat ng kasalanan na ginagawa nila. Hindi natin syempre outright sinasabi, alam ko, makasalanan ka. Magsisi ka na. Hindi ko gano'n. We do it also in a loving way, in a compassionate way, para maabot po natin yung tao. No? Kaya po, ang mission po ng church natin today is still the same. To proclaim the whole gospel clearly and faithfully. We do not leave out the details. We do not leave out the messy part. Hindi ho natin sasabihin sa kanila na pag na kay Kristo ka, mawawala lahat ng problema mo. Hindi ho ganon ang konteksto po na pinapakita po natin. So, point number 2, a faithful servant finishes the race with courage. Makikita po natin doon sa verses 22 to 24, Paul then speaks about what lies ahead of him. Basahin ko na lang po, very short. And now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardship are facing me. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus Christ has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. Sinabi po niya dito, it's very clear that the Holy Spirit, sinabi sa kanya, binalaan siya ng Holy Spirit, that suffering will await him doon sa mga lugar na pupuntahan niya. Listen po kay Paul, no? Sinabi po niya, he does not say, magiging delikado so I will avoid danger.
Hindi rin niya sinabi, I will protect my comfort. Komportable na ako dito eh. Okay na, hindi na ako kailangang pumunta doon. Dito na lang ako, okay naman yung mga tinayo kong church. Tulungan ko na lang sila. No, hindi niya ganoon sinabi. Very clear sa kanya, pinapagawa sa kanya ng Holy Spirit. At ito ang response niya, I do not account my life of any value. If only I may finish my race. Ilan po sa atin ang gano'n ang pagpapahalaga doon sa binigay na misyon sa atin ng Diyos. We as Christians have the mission of declaring the gospel, sharing the gospel. Ikinahiya po ba natin yung gospel? No? Para kay Paul, it's his everything. Alam niya na kung hindi niya magagawa ito, hindi niya magagampanan yung role niya, baliwala ang buhay ko. No? Baliwala. Hindi ako karapat-dapat tumayo sa harapan ng Diyos. Yun po ang pagpapahalaga ni Paul. No? Hindi about the comfort, but it's all about being faithful to the mission. So think about yung marathon runner. Nauna na pala. So at the beginning po ng race, di ba? Kung may nakapanood na kayo ng ganito, yung gunpoint pa. Nakalimutan ko. Basta yung before i-release yung gun. Lahat excited, lahat yung mga runners makikita mo. Gano'n, tapos push up, they are prepping up themselves kasi alam nila ano ang gagawin nila pag tumawid na sila doon sa starting line. Di ba? Yung mga iba talagang ginagalaw na nila, prep up. Actually, it's more of a mental thing rather than a physical preparation. No? Lahat energized, lahat excited. Diba? Kapag gumano na, diba? Ang bilisan ng mga runners. But halfway through that race, makakaramdam sila ng pagod, makakaramdam sila ng pain, uhaw, yung legs nila parang bibigay, at yung katawan nila sometimes gusto nilang huminto. Ay, na-experience ko po yan nung kalakasan ko pa lang. Nung malakas pa ako tumakbo, no? Parang okay ako for the first 10 kilometers kasi nagpre-prepare ako. 10 kilometers, kaya ko pa. Pero makaraan ng pagkalagpas ko pa ng 15. Ganun na. Parang sasabog na yung lungs mo. Ever tried po na tumakbo? Ever tried po na mag-bike hanggang sa mapagod, completely exhausted, na tipong parang mamamatay ka na? Pure exhaustion, na-exert natin yung effort natin. No? At example po yan nung tipong parang hihinto ka na lang, gusto mong huminto. Dahil hindi na kaya ng katawan mo yung race. Sometimes ganun din po tayo sa ating Christian race, no? Yung marathon po ng buhay natin. Marami po tayo, there will be seasons po ng pure joy, yung masaya tayo, excited tayo, but there will also be seasons wherein makakaranas tayo ng difficulty. Yung mga paahon, yung mga areas na ang taas ito. Parang hindi mo kayanin. Ang hirap po yung mga paahon. Alam niyo kasi talaga pong it will take a toll on your energy, on your body. Ubusin po yung energy niyo. Suffering. Kasi nagbibigay na yung legs mo, makakaramdam tayo ng discouragement in life. Sometimes, problema, hindi natin alam kung paano i-solve. Problema, hindi natin alam kung saan kukuha ng solusyon. At parang dead end sa atin. At
sometimes, ganun din po yung opposition sa mga ginagawa natin. We think we're doing it right, and then here all of a sudden, merong kontra. Merong kontra sa mga dreams mo, doon sa mga desisyon mo, o doon sa ginagawa mo. Alam mo lang, yung mga kaibigan mo na, kung nagawin yan, kasi ganyan, mga negative. No? But faithfulness or remaining faithful means continuing to follow Christ even when the road becomes hard. And I'm also sure na maraming namumutya sa atin o maraming tayong mga kaibigan na nagtataka, Christian ka? Like they doubt us. Christian ka pala, bakit parang hindi ka Christian? Minsan may naririnig po tayong ganon. Mga detractors natin or what? O yung mga tipo parang they know we are Christians at na mataas po ang standard na binibigay po natin sa sarili natin. Kaya isang pagkakamali po natin, kuminsan yun na nakikita nila. No? Yung kind po ng perseverance po sa atin is possible kapag ganito pong race natin because God is the one who sustains His people. Si Miles, no, wala po siya ngayon. Chismis natin. Hindi naman to chismis. Pero I'm very proud of her sa kanyang state po ngayon. Si Miles po, nag-sign up for a race. Never in my wildest dream na maririnig ko sa kanya na gusto niyang mag-try mag-marathon. Di nga. Kasi alam ng mga anak ko, alam ng mga nakakilala kay Miles prior to a few months ago kung gaano siya ka-frail. Yung mga sakit-sakit niya. Ang hina ng katawan niya, tatayo pa lang. Pero hindi ko na siya, magkasama kaming nag-walking ngayon, hindi ko na siya mahabol. Siya gusto niya run. Ako, walk pa rin. Walk pa rin. At yung first try ko na mag-walk, nakadalawang ikot pa lang ako. Gano'n, teka, ma'am. Teka muna. Ano yun? Hindi ko ma-imagine paano siya, paano niya na-prepare yung sarili niya para magkaroon sa ganong state. She's 53. Tama ba? Mali. Yeah, 19s. 53. At ilan sa atin po, 53 years old na gusto pa mag-marathon. No? Very na-amp niya yung sarili niya para mag-join pa ng marathon. 5 kilometers is a good starting point. No? Wala kasing 3 kilometers, pero sisiw na sa kanya ang 3 kilometers. So 5 kilometers. No? At kung mag-join ka ng marathon, magbabayad ka pa. Papahirapan mo yung sarili mo, magbabayad ka pa. And, yung challenges po niya dati, ang dami niyang sakit, ang dami niyang mga nararamdaman, napalitan po ng joy. Dahil excited po siya every day. Gusto niya 10,000 steps. Kulang pa ng steps. Kaya I'm very proud of her achievement po ngayon. No? It's something po na gusto kong sabayan. No? Example po yan na si Miles gusto po niyang matapos yung 5 kilometers. Yung mga runners po natin continuous because the goal is not simply during the start. Ang goal natin lagi is what? The end line o yung finish line. Yung maitaas yung kamay natin. Ang sarap yan. At doon sa dulo ng finish line na yon may mga camera. Di ba? Di ba? Na may evidence. May evidence na natapos mo yung race. Goal po natin is finish strong. Ganun po yung Christian life po dapat natin. My third point is, a faithful servant protects the church.
verses 28 to 31, Paul now turns to the elders and gives them a serious warning. Ano po yung warning na yun? Basahin ko po. Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. I know that after I leave, savage wolves will come in among you. Layo na natin. Savage wolves will come in among you and will not spare the flock. Even from your own numbers, men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. So, be on your guard. Remember that for 3 years I have never stopped warning each of you day and night with tears. So, si Paul, sinasabi po niya, pay careful attention dahil sa kanila po, out of the flock, out of the attendees, out of the members of the church, magkakaroon po dyan ng wolf. Ano po yung wolf? Is it literally, no? Kung tayo, we consider the members of our church na sheeps, there will be wolves among us. No? Hindi po natin alam kung sino, but yun yung mga taong later on na makikilala po natin kung anong totoong intention nila. And it cannot also, hindi lang po tao, it can be events in our life na maglalayo sa atin sa Panginoon. It could be yung sin natin na nina-nurture natin, ayaw natin pakawalan. Kasi we feel good doing that sin. Pero Christian na tayo, right? It could be yung mga bagay na hindi natin pagpapatawad. Unforgiveness. Past hurt. Opo. May kasalanan po ba sa inyo na hindi nyo mapatawad? Ganun po yung mga wolves wanting to devour us, wanting that chance na maibaba natin yung guard natin, sasakmalin tayo. Sasakmalin ang isa sa atin. Dahil hindi tayo naging nagbantay. Pinakita po dito yung church is precious. Sinabi po niya na it was purchased by the blood of God. Ang church po, ano po ang church? Is it a physical building? No. It's the people. Tayo po. We are the church. We are the body of Christ. And we are bought with a very precious price. No? Hindi po libre. Akala natin libre yung salvation natin. It's not. Tayo libre. But it was bought by a very dear price, which is the blood of the Lamb. And who is that sacrificial Lamb? It was Jesus Christ, the blood of Christ. Kaya nga po, yung church po natin na to, it does not belong to Pastor Francis or any pastors. It does not belong to any of us leaders. Hindi kayo pwede magkaroon ng utang na loob sa amin dahil sa salvation ninyo. No. Ang ano po natin, ang dapat po natin, dapat po ma-establish natin, we belong to Jesus Christ. Not to people na nag-invite sa atin. No? Ginamit sila ni Lord, of course, no? We are thankful for that, but we are not in awe doon sa tao. We owe our salvation to Jesus Christ. And because the church is so valuable, it must be protected. So, winarn po tayo na dapat po maprotektahan po tayo. And who protects that? The shepherd. So Paul warns that false teachers will arise like wolves among sheep.
At yung mga shepherds po, sila po ang mga very dangerous po yung job po nila. They have to guard the flock while yung mga wolves po ay nagsisircle. Hindi po pwedeng matulog ang mga shepherds or otherwise marami pong madadamage. Yung mga false teaching po sa atin na nagtitrend po sa ating mga ngayon, kung hindi po tayo mapagbantay o hindi tayo nagbabasa ng ating mga Bibles, pwede po tayong ma-distort ang ating paniniwala, pag-iisip. Kaya kapag delikado po kung nakikinig tayo sa mga prosperity teachers, na yung walang ibang sinasabi lang kundi yayaman ka, mawawalan ka ng problema, o sasaya ka kapag join ka sa church nila. Yung mga self-centered religion na ang tinataas nila ay yung mga pastor. Ako ang gumawa ng ganyan. Pwede po kayong matanggal. Ay, yung mga gano'n na mga pastors, kilala po natin yun. Mga wolves wearing a sheep's clothing po yun. Tapos yung mga, be careful po na kapag baka naka-attend kayo ng church or someone's telling you Christian sila, tapos ang sinasabi po nila ay tinatanggal nila yung repentance and holiness doon sa gospel. No? Kaya po sa church po natin, ingat-ingat po tayo. Kasi there will be one among ourselves na goat and sheep. Alam po ba niyo ang difference ng goat and sheep doon sa church? Kulang na po tayo ng time, hindi ko na po ipapaliw. Hanapin po niya sa Bibles, no? And meron po tayong mga members sometimes po na makakapanira po sa atin. Sino-sino po mga yon? Alam mo yun, yung mga negatibo, mga nega na mga members, mga gossipers, mahilig, ganon. Pupunta sa kapitbahay, pupunta dito, makikinig, kasi kwento, mga buhay-buhay ng mga members, diba? Mga ganon yung mga taong nagde-drain ng energy natin. Ano example? Yung isang quote na nakuha ko doon sa pinanood natin? Yung pinanood natin sa amin? Ito naman ako senior moments. Chosen ba? Hindi, yung okay, una. Pamamaya ko naalala ko, sabi po, don't be a drain, be a fountain. The forge. Yeah. Don't be a drain. Huwag po kayong drain. Alam po ninyo yung drain? Siya yung mag-uubos ng tubig. Pag nasa church po kayo, instead po na makatulong kayo, we know we have problems. Alam po natin na talagang kailangan din naman natin ng tulong. But to be a constant drain, yung needy ka masyado kang focus sa sarili mo, pastor, mga kapatid, ganyan, kasi ganyan. Nakaka-drain ko minsan ho yun sa church ho natin. No? Parang ikaw na lang ang dapat tulungan every time. Ikaw na lang dapat ang sentro every time. Parang umiikot ang church sa buhay mo. Instead po, become a fountain. Ikaw ang tutulong. Ikaw ang source ngayon ng hope. Ikaw ang source ng encouragement sa bawat isa. Kaya faithful believers po must guard the truth po towards the word. So, malapit na magtapos. At ito po, nearing po ng long race po natin. Yung mga tumatakbo, feel sometimes they are completely exhausted. But something incredible po happens pag hapot tanaw na po natin ang finish line. No? Kahit pagod na tayo, pero at the end of the tunnel, ayun na yung finish line. Ayun na yung mga tao nagka-clap, nag-cheer. No? Nagkakaroon po tayo ng hope. Nagkakaroon po tayo ng energy ulit kasi alam natin may prize sa dulo lagi. Kaya narinig na po ba ninyo yung second wind? No?
Nangyayari yan sa mga runners, sa mga athletes. Yung second wind po yan, na akala mo pagod ka na, hindi mo na kaya, pero pinush mo pa yung sarili mo, nagkaroon ka ulit ng energy. Nagkaroon ka ulit ng hindi mo maintindihan. And it happened to me, na kapag pinush ko pa yung sarili ko, sometimes, sinasabi natin, mind over matter. Mind over body. Diba? So, napupush forward po tayo, yung final effort po natin na yan, nagkakaroon tayo ng endurance. No? Ganyan po ang race po natin as Christians. We finish the line by standing before Christ. Alam po natin ang goal pag humarap po tayo kay Jesus Christ at the end of our life. Ano po yun? The day that every believer will stand before the Lord. And the greatest words we can ever hear. Ito po. Pag namatay po tayo, we are standing at the gates of heaven. At doon po si San Pedro may hawak na manok. Wala pong gano'n. Wala pong gano'n. Sasalubong sa atin si Jesus Christ. How good that feeling would be kung sasabihin niya sa atin na, well done, good and faithful servant. Ang nakakatakot, umabot tayo doon, pero sinabi, I do not know you. Stay away from me. Get away from me, you evil. Well, ganun po, yun po ang focus po natin. You know? Paano po natin endure yung Christian life po natin na para sabihin sa atin ni Jesus Christ at the end of our life, well done, my good and faithful servant. Okay. Yung meron po akong meron pong isang kwento about one marathon. Nangyayari ito noong 1968 Olympics marathon. A runner named John Stephen Aquari. Since this is a race, ito po ay marathon, natumba po siya before reaching yung medyo sa gitna ng race po nila. Natumba po siya at na-injured po yung paa niya. Nakatayo pa rin siya, pero badly injured yung paa niya. So ika-ika. Halos lahat na ng mga runners or all of the runners, natapos na nila, nakapag-cross na sila ng finish line. Tapos yung stadium, wala na yung mga tao kasi tapos na yung race. This is, hanapin po ninyo to, yung kwento na to. No? May video to. But during the later hours po, merong isang pumasok sa stadium. Yung runner na to, si John Stephen Aquari, he slowly entered the stadium limping and struggling. Hindi ko ma-imagine kung paano niya dinidrag yung sarili niya. No? Hindi ko lang nakakuha ng picture, pero this is a true story. No? Every step, imagine po ninyo, na injured kayo, pero gusto mong tapusin yung race. Natapos po niya yung race. Nakatawid po siya sa finish line. Pero siya ang pinakahuli-huli. No? May nagtanong sa kanyang reporter, sabi niya, why didn't you quit? Why didn't you quit? Injured ka na, madadamage mo pa yung paa mo dahil kinontinue mo pa yan. Hindi namin maintindihan. Alam niyo kung ano pong sagot niya? Ito po, quote-unquote, my country didn't send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish it. Sabi hindi ka pinagkatiwalaan ng country mo. Kung ikaw nagre-represent ng country mo, hindi ka sinend doon sa race na yun kasi alam nila na kaya mo. Well, given yan. Kaya nga pinili ka. Pero hindi ka sinend doon sa race na yun para umpisahan mo lang. Anong expectation sa'yo ng country mo? Ang expectation sa'yo ng country mo, you finish strong. Tapusin mo yung race. And he did it faithfully.
strongly dahil even with the limping leg, full of pain, tinapos pa rin po niya. And the conclusion there po, no, ilang beses din po tayong mahuhulog po sa ating walk of faith. Ilang beses din po tayong maliligaw. Ilang beses din po tayong magkakasala. But the good news po ay nasa Bible, ang sinabi niya po, it's about the faithfulness of God through Jesus Christ. Si Jesus Christ po ang nagtapos na ng mission the Father gave Him. Pinakita po niya, Jesus Christ lived the perfect life. He died on the cross for sinners. And He rose again for the believers who will repent of their sins. Ang sabi po niya, at the end of His life, tetelestai, it is finished. It is done. Nauna na po si Jesus Christ po sa atin. Kaya po tayo, pwede po tayong makapag-umpisa through that knowledge po. I leave you po with questions po bago tayo magtapos. Ano po yung race po natin? Gaya din ba ni Apostle Paul? Alam po natin yung reason po natin why we are living? Do we know yung mission in life po natin? Is it just family? Is it just work? Success? Are we chasing after success? Are we chasing money? No? Are we chasing komportable na buhay? Or are we chasing the recognition that we want in life? Actually po, lahat po yan mawawala. Isipin po natin, those are things that we can lose. Or are we living for Christ? Today po, I'm asking you po to sign up for a marathon. Mag-sign up po kayo sa marathon po. No? Yun po yung mission. Know your mission in life. As a Christian, just like Paul po, ang sabi po niya, anong mission niya? To minister to new Christians, preach the gospel to unbelievers, and spiritually mentor the new elders. So as we finish po yung race faithfully, we must finish it well. No? To us Christians po, it does not matter if we get tired. Normal yan po. It doesn't matter po if we fall down or magpahinga muna tayo ng sandali. The important thing here po is we accept po that we need to run this race of life the Lord has started for us, the Lord has given us. And we need to be faithful until the end. Because we know po, hindi po natin kaya na tayo lang. Akala natin it's our own effort, hindi po. The Lord will sustain us. The Lord will see to it. We as a Christians, yung famous verse po, He who began a good work in us will be faithful until completion. The Apostle Paul talks about running the race. Running a race several times po sa Bible. At doon sa 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8, ang sabi po niya dito, I leave you with this po, brothers and sisters. Ito po yung sinabi po ni Paul. I do hope ito rin ang masabi po natin sa end po ng life natin. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award me and will award unto me on that day. Very nice. Not just well done, good and faithful servant, meron pa tayong crown. So, let it be an encouragement po sa ating lahat. No?
it will not be a single effort, hindi lang po tayo. We will not be able to sustain ourselves po during the race. Yes, may energy tayo. Yes, meron po tayong wisdom. But we will fail. We will fail. Huwag po tayong mag-expect na kaya ko to. Kaya ko to. If we rely only on ourselves, tapos sasabihin natin kaya ko to, we will definitely fail. But if we rely on the strength at yung pag-sustain sa atin ng Panginoon, definitely we will be able to finish the race faithfully and strongly. Let us pray po. Father God, we thank you for your word that has spoken to us in our hearts and in our thoughts. Maging baon-baon po namin ito, Panginoon. Bukas, sa makalawa, sa susunod pa mga araw. Salamat, Panginoon, sa paghahanda mo sa amin sa mga darating pang panahon, Lord. Your word speaks to us that we can always depend on you, Lord, on your strength and not ours. And in this life, O Lord, we want you to be ahead of us. We want you to be with us, to strengthen us, encourage us, and help us see through until the end of our life. Thank you for your word, your precious life, your blood that has been spent on us, on our salvation. Lord, there's one thing that we want to do. There's nothing more, Lord God, but to glorify you in our lives by finishing strong in our Christian walk. Salamat, Panginoon, for this opportunity. Lord, may you be glorified today in our lives. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen.